sa pakikinig ng salita ng Diyos. So lahat po tayo ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po Panginoon sa iyong sakripisyo, nagdanak ang iyong malagang dugo para sa aming mga kasalanan. Ngayon po Panginoon, narito kami sa iyong harapan upang makapagpatuloy sa pakikinig ng iyong banal na salita, upang may i-apply po namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. At naway, ang mapapakinggan po namin ngayong iyong salita po, Panginoon, ay tulungan niyo po kami na mabaon po namin sa pang-araw-araw po, Panginoon. At maging matatag kami sa kabila ng mga nangyayari sa mundong ito, lalong-lalo na po, Panginoon, na malapit na po ang iyong ikalawang pagbabalik. At nasasaksihan namin sa panahon po namin ngayon, yung mga tanda na iyong ibinigay sa iyong mga alagad. Ngayon, patuloy po kaming umaasa at yung aming pananampalataya ay palalakasin niyo po, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, yung mga brothers and sisters na hindi po namin kasama ngayon, kung sila po ay may mga sakit at dumadaan sa iba't ibang uri ng mga pagsubok sa kanilang buhay, naway tulungan niyo nawa sila, gabayan niyo po sila, Panginoon. Naway makakasama po namin sila sa susunod na fellowship po, Panginoon. At dinadalangin po namin, Panginoon, yung nagdaang summer retreat, naway yung mga naliligaw na kaluluwa na umaten po, Panginoon, ay patuloy niyo rin po silang gabayan at ingatan sa iyong makapangyarihang kamay. Alam po namin, Panginoon, na hindi na nariyan ka upang gabayan sila. Kaming lahat, Panginoon, ay umaasa sa iyong dakilang paggabay po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi po namin makakaya ang lahat ng ito kung wala po ang gabay at tulong po ninyo. Salamat sa lahat ng sakripisyo niyo para po sa amin upang kami po ay mapunta sa iyong kaharian sa langit. Ngayon, ginagamit niyo po kami upang ipangaral ang iyong salita sa lahat ng mga naliligaw na kaluluwa. Alam po namin na ikaw po ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Naway sa oras na ito, Panginoon, yung yumuyo ko sa iyong harapan, kung mayroon man po silang panalangin sa iyong pangalan, naway tulungan niyo nawa sila na masagot ang lahat ng ito. Ikaw lamang po ang nakakaalam ng puso ng bawat isa, Panginoon, at ang kanilang mga panalangin. Naway sa oras na ito, samahan niyo po kami at puspusan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay po, so buksan po natin yung ating Biblia sa Roma, sa aklat po ng Roma, chapter 1. Sa aklat po ng Roma, chapter 1, verse 17. Sa aklat po ng Roma, chapter 1, verse 17. Okay po, so kung nariyan na po, sama-sama po natin itong basahin. Roma chapter 1 verse 17. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, so isi-share ko po sa inyo. So kahapon ay katatapos lamang po ng ating summer retreat. So ang umattend po dito sa retreat center ay 3,200 plus. No, sobrang dami. So dito pa lamang po yan sa NCR. So hindi pa po kasama po diyan yung North, and then yung Bicol, Mindanao, at saka yung Visayas. Hindi pa po kasama po dun sa Pinas. So dito pa lamang po yon sa NCR. So bagamat mainit man po yung panahon, pero napagtagumpayan pa rin po natin ito, no? Napagtagumpayan pa rin natin na maidaos po natin yung maayos yung summer retreat sa kabila ng mainit po yung panahon. So ngayon, ito po yung pagbulay-bulayan po natin sa maiksing oras na ito. Kaya dito babasahin ko po muli sa inyo. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos na nahahayag mula sa pananampalataya. Sa pananampalataya gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So ano po sabi dito? Simulan na tayong maligtas, sabi ng Diyos po sa atin, kailangan mamuhay tayo sa katuwiran ng Diyos. Mamuhay tayo
na meron pong pananampalataya sa buhay po natin. So una, habang nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, so doon po dahan-dahan po natin siya nakikilala. Di ba 5 session po natin siya, napag-aaralan po yung Biblia sa during Bible Seminar. So doon po mismo dahan-dahan siya nagpapakilala po sa atin lahat. And then, nakilala din po yung yung ating sarili, na tayo po mismo ay makasalanan, at kung wala pong relasyon sa Diyos, ang lahat ng mga tao ay mapupunta po sa impyerno kung walang tamang relasyon po sa Panginoon. Kaya binigay niya po yung Biblia para sa lahat ng mga tao, at malaman ng mga tao yung kapalaran nila kapag sila po ay walang tamang relasyon po sa Panginoon. Lahat naman ng mga tao meron pong pananampalataya. Pero, ang kanilang pananampalataya ba naaayon sa Biblia? Ang kanilang pananampalataya ba ay naaayon sa kalooban po ng Diyos? So tayo, dahil namulat tayo sa katotohanan na ibinigay ng Diyos yung kanyang salita para malaman natin kung paano po tayo maligtas. At malaman natin kung paano po nagsakripisyo ang Panginoong Jesucristo para po sa atin. Diba? So doon po mismo malalaman natin kung bakit 2,000 years ago, namatay ang Panginoong Jesucristo at nagdanak ang kanyang mahalagang dugo para po mismo sa ating mga kasalanan. And then, tinuwid niya tayo kung paano po mamuhay ang isang Kristiyano at kung paano ang tamang pananampalataya. Kaya dito, ito ang kalooban ng Diyos sa lahat ng mga naliligtas. Kaya sabi niya, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So kung tayo po mismo ay nabubuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, namumuhay tayo sa pamamagitan po ng kalooban ng Diyos. And then, yung pananampalataya po natin naaayon sa ginawa niya para po sa atin lahat. Diba? So, 2,000 years ago, namatay ang Panginoong Jesucristo para po sa ating mga kasalanan. Lahat ng ating mga kasalanan ay tinubos niya. Diba? Meron pong past, present, at saka future sin. So, lahat yon ay tinubos na po ng Panginoong Jesucristo. Hindi na po siya babalik para tubusin pa po yung future sin natin. Kundi, babalik po siya, sa ikalawang pagbabalik niya, ay alam natin na kukunin tayong lahat. Kukunin ang lahat ng mga mananampalataya, kukunin ang lahat na naligtas. Yun yung ikalawang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya isang bisan siya pumunta rito para iligtas, linisin ang lahat ng ating mga kasalanan. Kasi yun po yung gap. Yung gap na yon ay yung kasalanan sa harapan po ng Diyos. Kaya doon po pumarito ang Panginoong Jesucristo para sa ating mga kasalanan. Kaya tayo, tinuwid niya tayo. Kaya lahat tayo dapat mamuhay na mayroong katuwiran sa harapan po ng Diyos. Mayroong pong katuwiran sa harapan po ng Diyos. So, kagaya nito, si Abraham, alam natin na siya po ang ama ng pananampalataya. Diba? Siya po ang ama ng pananampalataya. Lahat ng sinabi ng Diyos sa kanya, ginawa niya po ito. Sinunod niya po ang sinabi ng Diyos sa kanya, "O Abraham, umalis ka dyan sa iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo." Nag-aalinlangan po ba siya? Hindi po siya nag-aalinlangan. Tama po ba? Hindi po siya nag-aalinlangan, kundi sumunod siya sa salita ng Diyos. Hindi niya nilintana kung ano ang mangyayari sa kanya, sa kanyang paglalakbay, papunta roon sa pangako po ng Diyos. Pero, doon po mismo ay nakita natin kung paano po siya nagtiwala sa Diyos. So, bawat isa po ba sa atin nagtitiwala po sa Diyos? Yes, lahat tayo, simula nung naligtas tayo at nalaman natin yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, doon po nalaman natin yung ginawa niya para po sa atin. At tinuwid ng Diyos yung ating pananampalataya at yung katotohanan na yon sa pamamagitan po ng kanyang salita. So, ganoon din po si Abraham. Hindi niya inalintana kung ano ang mangyayari sa kanya. Di ba? Meron siyang kayamanan, meron siyang mga pag-aari doon sa kanyang tinitirhan, mga kamag-anak. Di ba? Doon lahat ay sama-sama sila namumuhay. Pero sabi ng Diyos, umalis ka dyan. Pumunta ka sa lupaing ipapangako ko na ibibigay ko sa iyo. Pero, ang paglalakbay na yon, alam po ba niya kung ano mangyayari sa kanya? Hindi niya yon inalintana, yung paglalakbay na yon. Ganon din po sa ating Christian life. Nung simula nang tayo ay naligtas, so hindi natin alam yung kahinat na ng ating buhay. Di ba? Hindi natin alam.
Pero yung Diyos po ay nariyan siya na ginagabayan tayo. Nahihirapan tayo araw-araw sa pamumuhay natin, pero sa kabila ng kahirapan na yan, mas lalong nilalapit tayo ng Diyos sa kanyang sariling kalooban. Nilalapit tayo ng Diyos sa kabila ng kahirapan na yan para hindi po maputol po yung relasyon po natin sa Kanya. Halimbawa, kung naging maganda po yung buhay po natin, may posibilidad makakalimutan po natin yung Diyos. Kasi lahat ng bagay na nakikita natin sa mundong ito, binubulag po tayo niyan. Binubulag po tayo niyan. Kaya yun po mismo ang sinasabi ng Diyos sa atin na wag natin ito yung ating isip sa mundong ito, kundi ito natin yung isip natin sa makalangit na bagay. Yun yung sinasabi po sa atin ng Diyos. Wag natin ialintana lahat ng kahirapan dito sa mundo. Sige, go lang. Go lang, sumunod lang kayo sa akin. Dahil ang Panginoong Kristo, namatay siya para sa atin, nag-enjoy po ba siya? Hindi po siya nag-enjoy, kundi lahat ng kahirapan ay naranasan niya po. Inagupit siya, kinoronahan siya, pinako siya sa cross, nagdanak ang kanyang mahalagang dugo para po sa atin lahat. Sa buhay natin, bilang anak ng Diyos, hindi man tayo pinapalo, hindi man tayo sinasaktan, pero ano pong nananakit sa atin? Kahirapan. Di ba? Kahirapan, mga pag-uusig. Yun po yung nananakit po sa atin lahat. Pero dapat yun ay wag natin ialintana na ang Diyos po ay nariyan pa rin para po sa atin lahat. Kaya dito po sa Roma chapter 4 verse 16 to 17, sabi po dito sa Roma chapter 4 verse 16 to 17, to 17, so sabi po dito, dahil dito, iyon ay batay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay maging tiyak para sa lahat ng binhi, hindi lamang na nasa kautusan, kundi pati din naman na nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan, na nagbibigay buhay sa mga patay, at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. So dito po mismo, sabi iyon ay batay sa pananampalataya. So alam natin ay tayo po ay lahat ay wala tayong lahing Israelita. Di ba po? Pero si Abraham po mismo ay sumunod po siya sa salita po ng Diyos. Yun yung kanyang sinampalatayanan, no? Kaya tayong lahat na mananampalataya gaya ni Abraham, so siya po ay ama natin lahat sa pananampalataya. Si Abraham po ay isang example para po sa atin lahat. No? Kaya sabi niya, upang ang pangako ay maging tiyak para sa lahat ng binhi. Sa lahat ng binhi. Ibig sabihin, sa lahat ng mga mananampalataya. Maraming mga tao na sinasabi, meron silang pananampalataya. Pero ang tanong, yung kanilang pananampalataya ba ay ayon sa salita ng Diyos? Ay ayon sa kalooban ng Diyos? So, sa panahon natin ngayon, marami pong nagtatalo patungkol po dyan sa pananampalataya na yan. Pero maraming mga tao, yung kanilang pananampalataya ay hindi po mismo ayon po sa Biblia. Kaya tayo po mismo, sinabi ng Diyos sa atin, na once na naunawaan natin yung kaligtasan na ibinigay niya sa atin, at yung ginawa ng Panginoong Kristo para sa atin, yun yung tiyak na pananampalataya natin na tinubos na tayo ng Diyos. Diba? Sa panahon natin ngayon, diba, katatapos lamang po itong Holy Week. Itong Holy Week na ito, so marami pong mga tao na namamanata. Minsan sinasaktan nila yung kanilang sarili. No, pinapakita nila iyon para sa sarili nilang pananampalataya. Ang tanong, yung kanilang pananampalataya ba ay ayon dito sa Biblia? Hindi po. Diba? Kailangan ba saktan ang sarili para lumapit po sa Diyos? Hindi rin. Kundi dapat ayon po sa salita po ng Diyos. Yung tamang pananampalataya. Pagkatapos po ng sinasaktan nila yung kanilang sarili, ano po mangyayari sa kanila? Wala pa rin pagbabago. Diba? Wala pa rin pagbabago. Nadoon pa rin yung mga karumihan ng gawa ng sanlibutan ito. Diba? Kung nakilala nila ang Diyos at natakot sila sa Diyos, doon po mismo ay magbabago yung kanilang sarili. Magbabago po yung kanilang sarili. Isipin natin ito. So
dati sa pamumuhay natin, nung hindi natin nakikilala ang Diyos, ano po ba yung nakaraan nating buhay? Ano po ba yung nakaraan nating buhay? Di ba marami po mga karumihan na nangyayari po sa atin noon? Pero nung nakilala natin ng Diyos, at meron pong mga dahan-dahang pagbabago na nangyayari po sa atin. Tama po ba? So dati maaari, yung salita natin hindi maganda. Hindi maganda yung pananalita natin. And then, nagiinom, naninigarilyo, or ano mang bisyo. Nung nakilala ang Diyos, ano po nangyayari? Dahan-dahan po itong nawawala. Hindi man agad-agad mawawala, pero kung araw-araw nagbabasa ng Biblia at nakikinig ng salita ng Diyos, yung Diyos po mismo ang tutulong at dahan-dahang magbago sa kanyang sarili. Bakit? Nandoon po yung gabay ng Diyos, nandoon po yung Holy Spirit na kasama natin palagi. Huwag mo nang gagawin yan. Hindi yan maganda para sa iyo. Diba? Hindi yan maganda para sa iyo. Hindi nakakatulong yan sa iyong Christian life. Hindi nakakatulong yan sa iyong Christian life. Pero sa ating buhay, sa ating pong buhay po mismo, ayon sa pananampalataya ni Abraham, sumunod po siya sa salita ng Diyos. Kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya, sa kanyang paglalakbay. Kaya dito, verse 18, sabi po dito, umaasa kahit wala ng pag-asa, siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. No? Sabi dito, umaasa kahit wala ng pag-asa. Sa paglalakbay niya, hindi niya inalintana. Mari, si Abraham, hirap na siya sa kanyang paglalakbay. Hirap na hirap. Wala ng pagkain, mari. Nahihirapan sa paglalakbay, mahirapan sa pagkain. Sumari sa paglalakbay niya, nagkakasakit din siya. Di ba? Pero hindi niya inalintana. Sabi dito, umaasa kahit wala ng pag-asa. And then, sa edad nila, magkakaanak pa po ba sila? So sa ganong edad, mga 100 years, so sa panahon natin ngayon, hirap na po magkaanak, tama po ba? Hirap na magkaanak. Pero sila, umaasa pa rin. Nabibigyan sila ng Diyos. Bibigyan sila ng Diyos. Pero dito po mismo, sabi, umaasa kahit wala ng pag-asa. Diba? Umaasa kahit wala ng pag-asa. So, dapat ganito po yung buhay ng isang Kristiyano. So, sa kabila ng nangyayari po sa atin, so parang yung prayer natin, parang ang tagal sagutin ng Diyos. Yung panalangin natin na yan, parang ang tagal sagutin ng Diyos. Parang naiinip po yung bawat isa. Naiinip po ba kayo sa inyong panalangin na hanggang ngayon parang wala pa rin? Lalo-lalo na sa family. Ang tagal ko ng prayer sa family ko na sana mahikayat ko sila sa church. Pero, doon sabi, dapat umaasa pa rin kahit wala ng pag-asa. Kaya dito, alam natin na kapag hindi pa po bumabalik ang Panginoong Jesucristo, lahat ng mga taong ito, meron pang pag-asa na magbago, meron pang pag-asa na makilala nila yung Diyos. Ang wala ng pag-asa, kapag dumating na po ang Panginoong Jesucristo, yun ay wala ng pag-asa para sa kanila. Pero, hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesucristo, hanggang ngayon, meron pa rin pong pag-asa para sa kanilang kaligtasan. Meron pa rin pag-asa para sa kanilang kaligtasan. Sa mga mahal natin sa buhay, may pag-asa pa rin sila habang hindi pa po bumabalik ang Panginoong Jesucristo. Maaari, ganun ang mga prayer po ninyo. Di ba po? Yung prayer po ng bawat isa po sa atin, sana masave yung kaibigan ko, yung family ko sa ibang mga lugar. Sana makarating doon yung Ebanghelyo ng Diyos. Sana makilala nila yung Diyos na tunay. Makilala nila yung Diyos na tunay. Makilala nila kung sino ang Diyos na makapangyarihan sa mundong ito. Di ba? Kaya kagaya natin, tayo po mga Kristiyano po mismo, ay nakikita natin yung mga huling tanda sa panahon po natin ngayon. Yung ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. And then, yung talaorasan ng Diyos, nasasaksihan natin sa panahon po natin ngayon. Diba? Yung talaorasan ng Diyos, ito po mismo yung bansang Israel. Maliit na bansa, pero lagi silang panalo po sa mga gera. Sino ang tumutulong sa kanila? Yung Diyos po mismo ang tumutulong sa kanila. Para masaksihan natin mga Kristiyano na nabubuhay at yung kapangyarihan ng Diyos ay nananatili sa kanila. Ganon din po sa atin. Once na nasave po tayo, nung naunawaan natin, yung gabay at tulong ng Diyos ay nariyan para po sa atin. Di ba kapag nakakagawa tayo ng kasalanan sa harapan ng Diyos,
maganda yung kalooban po natin. Nandoon yung kaba, nandoon pa rin yung takot. Kasi yung Diyos po mismo ay nakatingin. Nakatingin po mismo yung Diyos. Kaya bawat isa po sa atin, lahat ng panalangin natin sa Diyos, sabi po dito, dapat umaasa kahit wala ng pag-asa. Hanggat hindi pa po bumabalik ang Panginoong Jesucristo, meron pong pag-asa sa atin lahat, lalong-lalo na sa mga panalangin po natin. So may halimbawa po dito sa Biblia. So tingnan po natin sa Marcos chapter 5. So ito po mismo yung napakaganda pong kwento para po sa atin lahat. Marcos chapter 5 verse 35 hanggang 42. 35 hanggang 42. So babasahin ko po, sundan nyo lamang. Samantala, nagsasalita pa siya, may mga taong dumating na galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga na nagsasabing, namatay na ang anak mong babae. Bakit mo pa inaabala ang guro? Ngunit hindi pinansin ni Jesus ang sinabi, at sinabi niya sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. 37, at hindi niya ipinahihintulot na may sumunod sa kanya, maliban kina Pedro, Santiago at Juan, na kapatid ni Santiago. Nang makarating sila sa bahay ng pinuno ng sinagoga, nakita niya ang pagkakagulo, ang mga pagtangis at malakas na iyakan. Pagkatapos niya ay kanyang sinabi sa kanila, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lamang. Siya'y kanilang pinagtawanan, ngunit pinalabas niya ang lahat at isinama niya ang ama at ang ina ng bata at ang kanyang mga kasamahan. Pumasok sila sa kinaroonan ng bata at hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, talithakum, na ang kahulugan ay munting batang babae. Sinabi ko sa iyo, bumangon ka. Kaagad bumangon ang batang babae at nagpalakad-lakad siya. May 12 taon na, kaagad silang namangha ng ganoon na lamang. So dito, sa panahon po natin ngayon, kapag may isang patay, 24 hours ng patay, halimbawa, 24 hours ng patay, or 10 hours na ang patay, parang napaka-imposible para po sa atin na mabuhay pa ito ulit. Tama po ba? Napaka-imposible po ito para po sa atin lahat. Pero, dito po mismo, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa isang pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, doon po mismo sa bahay na pinuno ng sinagoga, ano po narinig nila? Mga iyakan at mga pagtangis. Anong ibig sabihin? Wala ng pag-asa, wala ng chance. Bakit mo pa ginugulo ang guro? Wala ng pag-asa, wala ng chance. Patay na ang bata, bakit inaabala mo pa yung guro? Pero ano po sabi ng Panginoong Jesucristo? Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Bawat isa sa atin, kapag nakakaranas po tayo ng ganito sa ating sarili, sinasabi ng Diyos sa atin, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Bakit po? Yung Diyos natin ay makapangyarihan, yung Diyos po natin ay siya po mismo ang lumikha ng lahat ng ito. Hindi po gaya ng Diyos na nakikita natin sa mundong ito, na nakikita ng ating mga mata. Yung Diyos na hindi nakikita, yun po mismo yung Diyos na makapangyarihan. Kaya sa panahon po natin ngayon, yung Diyos po ay nananahimik lamang. Pero, ibinigay niya yung Biblia para malaman po natin kung ano yung kanyang kalooban at kung paano magtiwala ang lahat ng mga tao at ang lahat ng mga Kristiyano. Kapag tayo po mismo ay dumadaan sa buhay natin, mga problema, mga pagsubok na iyan, sabi ng Diyos, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Kung sa prayer mo, yung family mo na gusto mong masave, hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesucristo, sabi niya sa atin, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Ano kailangan natin gawin? Sumunod lamang po sa kanyang kalooban. I-maintain natin kung paano po natin palaguin ang ating Christian life. Na huwag tayong bumagsak sa ating pananampalataya. Huwag tayong bumagsak sa ating pagtitiwala sa Diyos. Minsan, ang isang Kristiyano, kapag siya ay naiinip, parang iniisip niya, parang wala ng pag-asa, wala ng chance. Wala ng chance. Dapat mo pong isipin
na ang Panginoong Kristo, kapag hindi pa siya bumabalik, meron pa pong chance sa lahat ng tao. Meron pang chance sa atin lahat. Sa lahat ng gusto nating masave, meron pa pong chance. Kaya kailangan lang po natin magtiis. Minsan po kasi sa ating mga Pilipino, mainipin po tayo minsan. Tama po ba? May antagal naman. So halimbawa, may nag-text sa inyo, magulang mo, anak, hintayin mo ako dyan sa isang lugar. Na-late lang ng 10 minutes, 30 minutes, ano na po nangyayari? Saan ka na? Saan ka na? Ba't ang tagal-tagal mo? Di ba po? Mainipin palagi. Di ba? Pero ang Panginoong Kristo, sabi niya, kapag nakikita natin ang mga tanda sa panahon po natin ngayon, ano pong sabi? Malapit na po siyang bumalik. Ibig sabihin, lahat ng mga Kristiyano, dapat ay maging handa po tayo dito. Dahil ang Diyos po ay kumakatok na po dahan-dahan. Kumakatok na po siya na malapit na po yung kanyang pagbabalik. Kaya sabi niya sa atin, huwag kang matakot, manampalataya lamang kayo. Huwag kayong matakot. Yun ang sinasabi po ng Diyos para po sa atin. Kaya balik po tayo sa Roma, chapter 4. Roma, chapter 4. Roma, chapter 4, verse 19. Roma, chapter 4, verse 19. So, babasahin ko po. Hindi siya nanghina sa pananampalataya, itinuturing niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya ay may mga 100 taon na noon, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. So, dito po mismo, napaka-imposible na para sa isang taong magkaanak ulit. Di ba po? Napaka-imposible na. And then, matanda na siya. Pero, ano pong sabi, hindi siya nanghihina sa pananampalataya. Dapat tayo po mismo, mga Kristiyano, nanghihina man po tayo pisikal, at lahat ng mga bagay na gusto natin gawing pisikal ay hindi na natin kaya. Pero, yung pananampalataya po natin, hindi po yan tumatanda. Hindi po yan tumatanda gaya ng pisikal na katawan po natin. Kaya sabi po dito, sinasabi po sa atin, hindi siya nanghihina sa pananampalataya. Di ba po? Hindi po tumatanda yung pananampalataya at yung pagtitiwala po sa Diyos. Tuloy-tuloy pa rin po ito. Di ba? Mas lalo pa po tayo maging agresibo sa ating pananampalataya, maging agresibo sa pagtitiwala po sa Diyos. Hindi manghihina. Kaya ganoon din po si Abraham. Napaka-imposible sa isang taong 100 years na, pero nagkahanap pa. Di ba? Imposible para po sa atin. Sa panahon po natin ngayon, imposible. Di ba po? Pero sabi niya, hindi siya nanghihina sa pananampalataya. Nagtitiwala pa rin po siya sa Diyos. Verse 20 hanggang 21, gayunman, hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos at lubos na naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Di ba po? Sa lahat tayo mga Kristiyano, sabi ng Diyos, anak ko, sumunod ka lamang sa akin, ibibigay ko lahat ito sa iyo. And then, sabi niya, ang pangako ko dito sa inyo, wala dito sa mundong ito. Ang pangako ko sa inyo, doon sa kaharian, hindi dito sa mundong ito. Kaya mamamatay tayo pisikal, lahat ng meron tayo, may iwan natin yan dito sa mundong ito. Dapat panatilihin natin yung pagtitiwala at yung pananampalataya natin sa Diyos, dahil yun po mismo ang magdadala sa atin papunta sa kanyang kaharian. Yun po mismo ang magdadala sa atin na yung relasyon natin sa Diyos ay hindi mapuputol. No? Yung pagtitiwala at yung pananampalataya natin sa Diyos. Kaya sabi niyan, hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. Bawat isa po ba sa atin, kapag pray tayo ng pray, nag-aalinlangan po ba kayo? Sabi ko sa inyo, hanggat hindi pa dumarating ang Panginoong Kristo, dapat hindi po tayo mag-aalinlangan sa ating mga panalangin. Mag-aalinlangan sa magtitiwala sa Diyos. Bagkus, dapat ang gawin, kundi pinalalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. Paano po ba kayo? Paano niyo po ba niluluwalhati ang Diyos? Diba? So dapat, ang isang tao, lubos na nagtitiwala sa Diyos, yung pagluluwalhati niya sa Diyos ay dapat masaya. Yung pagtitiwala po sa Diyos, hindi po malumbay. Yung pagtitiwala po sa Diyos. Diba po? Kailangan tuloy-tuloy po na dapat tayo magtiwala sa Diyos. Kaya sabi diyan, lubos na naniniwala
na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. O mga anak ko, unahin niyo lamang ako. Yung mga bagay na pangangailangan nyo araw-araw, ako nang bahala dyan. Pero minsan, nag-aalinlangan tayo, ay gagawin ko na lang ito, hindi na muna ako mag-church. Ay gagawin ko muna to. Hindi na muna ako atid ng fellowship. Ito muna. Anong inuuna? Physical muna. Di ba po? Dapat, yung Diyos po muna, number 1 po sa atin. Kasi yun po yung pangako niya. Unahin nyo ako, and then yung mga bagay na pangangailangan nyo, ako nang bahala sa inyo. Kagaya ng mga anak po natin. Yung mga bata, hindi nila iniisip kung ano kakainin nila, ano susuotin nila. Di ba po? Kasi yung mga magulang po mismo, siya ang nagbibigay na pangangailangan ng bata. Siya ang nagbibigay. Yung Diyos po natin, Ama natin lahat, siya rin po ang nagbibigay lahat ng ating pangangailangan. Kaya dapat, Diyos po muna ang unahin po natin. And then, verse 22 hanggang 25, sabi po dito, kaya't ang kanyang pananampalataya ay binilang nakatuwiran sa kanya. Ngayon, hindi lamang dahil sa kanya isinulat ang salita sa kanyang ibinilang, kundi dahil din naman sa atin, na ibibilang sa atin na ang sumasampalataya sa kanya ay muling mabuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. No? Kaya dito po mismo, alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay muling binuhay. Yun yung pag-asa natin lahat. Mamamatay man tayo, pero bandang huli, haharap po tayo sa Diyos. And then, magsasaya tayong kasama po ng Diyos. Kung hindi man ibinuhay ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpatay, nung siya ay namatay, ano pong mangyayari po sa atin? Walang pag-asa para po sa atin. Kaya ang Panginoong Jesucristo po, muli po siyang binuhay para magtiwala po tayo sa Kanya, na ang Diyos ay totoo, na ang Diyos ay makapangyarihan. No? Kaya sabi dito, na ibinila sa atin na ang sino man sa Kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway. Dahil sa atin, namatay ang Panginoong Jesucristo. Pero ano po sabi? Muli po siyang binuhay ng Diyos. Muli po siyang binuhay ng Diyos. Kaya sabi, dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Sino po ito? Tayo po mismo mga Kristiyano. And then, yung lahat ng mga taong dapat magtiwala sa Diyos, ariing ganap din po sila ng Diyos. Pagmamay-ari din po sila ng Diyos. Pero yung mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos, and then, yung mga pananampalataya nila ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, walang saysay. Ibig sabihin, patay ang kanilang pananampalataya. Kaya tuloy-tuloy pa rin sila sa paggawa ng kasalanan dito sa mundong ito. Kaya, Ikalawang Korinto, chapter 4, tingnan natin, Ikalawang Korinto, chapter 4, Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 1 and 2. So sabi po dito, dahil dito, pagkakaroon namin ng ministeryong ito sa pamamagitan ng aming tinanggap, nahabag kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, kundi itinakwil namin ang mga kahiyahiyang bagay na nakatago. Kami ay tumatangging gumagawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ay pinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. So sabi po dito, kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Kaya yung mga naunang nangaral at yung mga apostol po noon, kahit ano man nangyayari sa kanilang buhay, hindi po sila pinanghihinaan ng loob. Kahit pinagbabato sila, binibitay sila, di ba po? Pinag-uusig sila, lahat sila ay hindi sila pinanghihinaan ng loob, kundi lubos sila nagtitiwala sa Diyos. Dahil ang pisikal na katawan na ito, mamamatay tayo, oo. Pero sa harapan ng Diyos, yung pananampalataya natin at pagtitiwala sa Diyos, dapat yun ay hindi mamamatay, kundi tuloy-tuloy yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya dito sabi, ano kailangan natin gawin bilang anak ng Diyos? Kundi itinakwil namin ang mga kahiyahiyang bagay na nakatago.
Di ba minsan may sekretong kasalanan pa tayo eh. May sekretong ginagawa pa tayo sa harapan ng Diyos. Di ba? Na hindi nakikita ng bawat isa. Pero yung Diyos po mismo, nakikita yan. Nakikita po yan ng Diyos. Kaya sabi, kami ay tumangging gumawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos. Kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ay ipinakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao. Ang isang Kristiyano dapat mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Mamuhay ayon po mismo sa salita ng Diyos. Hindi sa sarili nating kalooban at salita natin, kundi sa sariling salita po mismo ng Diyos. Sa pakikinig natin, di ba, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Pero, minsan, ang napapakinggan natin, hindi natin ina-apply ito. Di ba? Hindi natin na-apply. Pero dapat i-apply ito dahil ito yung tinuturo sa atin ng Diyos. Halimbawa, sa bawat bahay po ninyo, di ba? Minsan, sa bahay, magulo. Di ba? Yung mga nag-aaway, mga family. So, maganda po ba yan pagkakilala sa mga kapitbahay? Hindi po maganda. Ay, Kristiyano sila, bakit ganun sila? Di ba po? Hindi po yan maganda. No? Hindi po yan maganda sa harapan po ng Diyos. Kailangan, ipakilala natin na tayo po ay Kristiyano. Minsan, kayo po, bawat isa po sa atin, pag tinanong po kayo ng mga hindi mananampalataya, di ba po naging ka? Ano po sagot po ninyo? Oo. Ganun po ba? So, dapat hindi po ito ikinakahiya na tayo ay isang Kristiyano. Tayo po ay isang born again. Tayo po ay isang mananampalataya ng Diyos. Hindi po ito kinakahiya. Dapat ito ay bagkus na pinagmamalaki pa. Okay? Kaya dito, verse 3 at 4, at kahit ang aming ibanghilyo ay natatakluban pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Ito yung mga taong hindi mananampalataya. Ito yung mga taong ayaw maniwala sa salita po ng Diyos. Nabulag sa sanlibutan ito. Ay dito, verse 4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nila makita ang liwanag ng Ibanghilyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya dito, maraming mga tao walang interesado dito sa Biblia. Ay, Bible. Ayaw namin yan. Masisiraan kami ng ulo. Di ba? Mabubuang kami dyan. Minsan ganun po sinasabi po ng mga tao. Ayaw namin Biblia. Ayaw namin yan. Kasi yung kapitbahay namin, simulang nagbasa siya ng Biblia, kung ano-ano na sinasabi. Bakit? Tayong bawat isa sa atin, mga Kristiyano, yung buhay natin noon, iba yung lumalabas sa bibig natin. Tama po ba? Nung nakilala natin ang Diyos, lahat ng sakripisyo niya para po sa atin, at nagbabasa tayo ng Biblia, anong lumalabas? Oy, pumunta ka sa church. Kailangan nyo pong mag-Bible seminar, kailangan mo makilala yung Diyos. Di ba po? Yun ang lumalabas sa atin. Di ba? Minsan ano po sinasabi? Baliw na to, baliw na to. Tama po ba? Ganun po minsan ang sinasabi ng mga tao na hindi po ayon sa salita. Dito yung kanilang pananampalataya. Ay dito sabi, verse 8, sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami. Verse 3, sabi po dito, kahit ang aming ibanghilyo ay natatalokbungan pa, ito ay may talokbong lamang sa mga napapahamak. Anong ibig sabihin? Ayaw nilang maniwala sa salita ng Diyos. Binulag pa sila sa sanlibutan ito. Verse 4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Yung binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito. Alam natin na si Satanas ay kumikilos din po sa mundong ito. Para lahat ng mga tao ayaw maniwala dito. Ayaw maniwala sa salita ng Diyos. Ayaw maniwala sa salita po ng Diyos. Ganun po yung kalagayan nila sa harapan po mismo ng Diyos. Binulag sila. And then, yung kanilang pananampalataya, saan po? Ang kanilang pananampalataya sa mga bagay lamang po na nakikita. Kaya yung mga Diyos-Diyosan sa panahon po natin ngayon, and then, yung mga gawa ng mga tao. Diba? Doon lamang po sila nagtitiwala. Yun po yung kanilang sinasampalatayanan.
ayaw nila magtiwala dito sa salita po ng Diyos. Kaya sabi po, upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ibanghilyo, kalawalhatian ni Kristo na siyang larawan po ng Diyos. Diba po? Yun po mismo ang nangyayari sa panahon po natin ngayon. Kaya dito, verse 8 hanggang 10, sabi po dito, sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinapabayaan. Nilulugmok, subalit hindi napupuksa. Na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Ano pong sabi po dito? Pinagmamalupitan kami. Di ba? Yung mga apostol noon, ano po nangyari sa kanila? Pinagmamalupitan sila. Sa panahon natin ngayon, ang nararanasan lang po natin, hindi naman tayo sinasaktan, hindi tayo pinapako, hindi tayo ginugulpi. Ang nararanasan natin, yung mga pag-uusig, yung mga masasakit na salita. Yun po yung nararanasan ng mga Kristiyano ngayon, sa panahon po natin ngayon. Pero ano po sabi sa atin ng Diyos? Sabi, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Diba po? Hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinapabayaan. Nilulugmok, subalit hindi pinupuksa. Diba? Sa panahon natin ngayon, ito nararanasan po natin. Ano ang kailangan natin gawin para hindi po tayo manghina sa ganitong kondisyon ng isang mananampalataya? Sabi dito, na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. Laging taglayin lahat ng mga Kristiyano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para po sa atin. Taglayin natin lahat ito. Kapag meron tayo nito, hindi tayo manghihina. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. Di ba po? Hindi tayo manghihina kung lagi natin ito lubos na tinataglay sa ating sarili. Kaya sabi, laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. Kaya yung mga Kristiyanong nauna po sa atin, ganun ang kanilang ginagawa. Ganun ang kanilang ginagawa. Namatay ang Panginoong Jesucristo para sa amin. Pero, hindi sila nawawala ng pag-asa. Hindi sila nawawala ng pag-asa. Bawat isa po sa atin, tanungin ko po kayo, nawawalan po ba kayo ng pag-asa? Ha? Nawawalan po ba kayo ng pag-asa? Hindi. Dapat ganun tayo. Hindi tayo nawawalan po ng pag-asa. Okay? So, lahat ng mga Kristiyano ay kilala po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo, wala Kristiyano na hindi po kilala po ng Diyos. Kaya inalalayan po tayo ng Diyos. Kaya Isaías chapter 40, punta po tayo. Isaías chapter 40. Verse 27 hanggang 31. Isaías chapter 40 verse 27 hanggang 31. So babasahin ko po, sundan nyo. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon at ilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Hindi mo ba nalaman? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi siya nangihina o napapagod man. Walang matatarok ng kanyang kaunawaan. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila at sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. So, dito po mismo, ano po yung Diyos ng Israel? Ang Diyos po ng Israel, siya po ang Diyos ng walang hanggan. Ang Diyos po ng Israel, siya po mismo ang Diyos ng lumikha ng mundong ito hanggang sa kadululuhang bahagi po ng lupa. Ang Diyos po ay hindi siya napapagod. Ang Diyos po ay walang hanggang kaunawaan, walang hanggang matarok. Yun po mismo ang Diyos na sinasamba po natin. Yung Diyos na sinasampalatayanan at ang Diyos na pinagkakatiwalaan po natin.
Yung Diyos na nasa Biblia. Yung Diyos na hindi nakikita. Yun po mismo. And then, kapag tayo nangihina, sabi po dito, siya ay nagbibigay ng lakas sa mahihina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Diba? Katatapos lamang po ng summer retreat. Kamusta po kayo? Mahina po yung physical? Diba? Tama po ba? Mahina yung physical. Pero spiritually, nangihina po ba kayo? Hindi. Di ba po? Dahil during summer retreat, nasaksihan natin ang pagkilos po mismo ng Diyos. Maraming naligtas, maraming nakaunawa, maraming nagpabautismo. Di ba po? Nasaksihan natin lahat. Naging masaya po tayo dahil patuloy po kumikilos yung Diyos. Patuloy pong kumikilos yung Diyos. Kaya sabi po dito, sa lahat ng mga nanghihina, sabi siya'y nagbibigay ng lakas at sa kanyang walang hanggang kapangyarihan ay dinagdagan niya ang kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ngunit, sabi, ngunit sila'y naghihintay sa Panginoon ay magpanibagong lakas. Magpapanibagong lakas. Sila'y papailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lakad at hindi manghihina. So, bawat isa po sa atin, kahit physical, nanghihina, pero spiritually, dapat mayroon pong kalakasan. Sabi ng Diyos, balang araw, lalakas kayo. Balang araw, kahit nanghihina kayo, hindi kayo makapagod. Sabi ng Diyos sa atin lahat. And then, bawat isa sa atin, dapat tuloy-tuloy pa rin po yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya dito, sa awit, tingnan natin, sa awit 62, awit 62, awit 62, verse 8. 62 po, verse 8. So, basahin po natin ang sama-sama. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon, o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan para sa atin. Ang Diyos ay Kanyang kanlungan. Sila. Kaya sabi dito, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon. Hindi lamang po ngayon. Hindi lamang kahapon. Ano po sabi? Kundi sa lahat ng panahon. Kapag tayo po ay nanghihina, tuloy-tuloy pa rin. Magtiwala tayo sa Diyos. Nariyan siya para palalakasin tayo. Nandyan ang Kanyang salita para palalakasin tayo. Minsan, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, kapag nagbabasa po tayo minsan ng Biblia, minsan, nababasa natin yung reflection sa pamumuhay natin. Nababasa natin yung buhay natin ngayong araw. Nababasa natin yung mga nangyari sa atin nakaraan. Nagre-reflect po ito sa atin lahat. Di ba? Yung panghihina natin, minsan nagre-reflect sa Biblia. Sabi ng Diyos, dapat hindi kayo manghina dahil ako ang Diyos ninyo. Dahil ako ang Diyos ninyo. Kaya sabi, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon. Kahit may mga pagsubok sa buhay, kahit nanghihina yung physical na pangangatawan, sabi ng Diyos, magtiwala kayo sa lahat ng magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon. Nagtitiwala po ba kayo sa Diyos? Hanggang kailan ang pagtitiwala? Ha? Hanggang kailan ang pagtitiwala? Bukas? Ngayon? O sa lahat ng panahon natin dito sa mundong ito? Sa lahat ng panahon, sabi ng Diyos po sa atin lahat. Kaya sabi, sa Filipos, tingnan natin, Filipos chapter 4. Filipos chapter 4, verse 6. Filipos chapter 4, verse 6. Basahin po natin ito ng sama-sama. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yes, minsan, sa isang Kristiyano, marami tayong prayer para po sa Diyos, para po sa atin lahat, di ba? May mga prayer tayo na sana maging good health. May prayer po tayo na sana maging maayos yung buhay po natin. Di ba po? May mga prayer tayong ganon.
Pero, dapat, yung prayer po natin ay naaayon po sa kalooban po ng Diyos. Kaya sabi po dito, huwag kayo mabalisa sa anumang bagay. Di ba? Huwag tayo mabalisa sa anumang bagay. Yung panalangin natin, dapat yung mga makalangit po na panalangin. Di ba? Ano po ba yung panalangin na dapat natin gawin? Sana, lahat ng mga tao ay maligtas. Lahat ng mga kapitbahay kakilala natin ay maligtas. Dahil yun ang kalooban ng Diyos para po sa kanila. Alam ba nila ito? Hindi nila ito alam. Di ba po? Hindi nila ito alam. Kaya sabi ng Diyos sa atin, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan. Minsan, pinapaalam po ba ninyo yung kahirapan ninyo sa Diyos? Pinapaalam po ba ninyo? O hindi? Dapat ipaalam natin sa Diyos. Kahit alam ng Diyos yan, yung nilalaman ng puso natin. Kapag ito ay nilalabas natin, gagaan ang pakiramdam po natin. Diba? Halimbawa, pag may galit ka sa anak mo o sa asawa mo, kapag hindi mo ito nilalabas, kamusta yung kalagayan ng iyong puso? Mahirap huminga, tama po ba? Dahil meron kang kinikimkim sa puso mo. Meron kang tinatago sa puso mo na hindi mo kayang ilabas. Pero pag ipahayag mo ito sa Diyos, na dapat mong ilabas sa Kanya, ay gagaan ang iyong pakiramdam. Minsan, kapag sa panalangin po ba ninyo, umiiyak po ba kayo? Kaya sabi ng Diyos, ang panalangin ay meron pong pagsamo. Meron pong pagsamo sa panalangin. Kaya sabi, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ipaalam ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Ang Diyos po ay handang makinig sa kanyang mga anak. Ang Diyos po ay handa siyang makinig, handa siyang gabayan kayo. Diba po? Handa siyang gabayan kayo. Yun po mismo ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi isa pa. Mateo chapter 6. Mateo po, chapter 6. Mateo chapter 6, verse 6. Mateo chapter 6, verse 6. Hanggang verse 7. So, babasahin ko po, sundan nyo lamang. Ngunit, kapag ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagsara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sama na nasa lihim at ang iyong ama ay nakakita ng lihim ay gaganipalaan ka. At sa panalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhan paulit-ulit na tulad na ginagawa ng mga hintil sapagkat inaakala nila sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Di ba po? Yung Diyos po ay hindi po siya parang sa atin, ulyanin. Di ba po? Hindi po siya ganon. Kaya sabi po dito, ang panalangin natin ay hindi kagaya ng mga hintil na paulit-ulit. Na paulit-ulit yung panalangin. Pero sabi ng Diyos, yung panalangin natin sabi, sa lihim na bagay, sa lihim na lugar, yung panalangin po natin. Kaya sabi, kapag ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid. At pagkasara mo ng iyong pinto at manalangin ka sa iyong ama na sa lihim. Di ba po? May panalangin na taimtim. May panalangin na pagsamo. Bago kayo matulog, di ba po? Kapag gising pa po yung mga bata at ang iyong asawa, sa tingin po ninyo, makapag-prepare po ba yung puso po ninyo sa panalangin? O hindi? Hindi tayo makapag-prepare ng tama. Di ba po? Hindi tayo makapag-prepare ng tama. Dati, nung nasa Maynila pa po ako, so maliit lang po yung inuupahan naming bahay. So, paglingon mo, kwarto na, paglingon mo, sala na, paglingon mo, CR na. So, ganun po yung inuupahan namin. And then, hindi ka makapagpanalangin ng tama kasi parang nahihiya ka. Di ba po? Pero, saan ka dapat? Pumasok na lang sa CR. Mas tahimik doon. Tama po ba? Mas tahimik doon. Ganun po. Doon po ako pumapasok dati. No? Nag-pray. And then, minsan, nag-a-alarm ako ng mga alas 12, alauna po ng gabi. Para manalangin kasi lahat ay tulog na.
Lalo na kapitbahay. Di ba po? Kapitbahay, tahimik na. Di ba? Minsan, ganun ang ginagawa ko. Nag-aalarm ako ng madaling araw para manalangin sa Diyos. Manalangin sa Diyos. Dahil yun po mismo ay maging magaan sa puso. Lahat ng sasabihin mo ay masasabi mo sa harapan ng Diyos. Di ba po? Masasabi mo sa harapan po ng Diyos. Kaya bawat isa sa atin dapat magkaroon po kayo ng time sa panalangin, sa harapan po ng Diyos. Dapat ganun po tayo lahat. And then, sa Lucas chapter 1, sa Lucas chapter 1, Lucas po, chapter 1, verse 37. Lucas chapter 1, verse 37. So, alam po natin ito, yung verse na ito, hanggang 38. So, sabi po dito, sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. At sinabi ni Maria, narito ako, alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong salita, pagkatapos ay iniwan siya ng anghel. So alam po natin ang kwento ito patungkol po kay Maria, di ba? Nagpakita po yung anghel ng Diyos kay Maria. O Maria, ikaw po ay magdadalang tao. Ang magdadalang tao yan ay anak ng Diyos. Huwag kang matakot. Ano pong sabi ni Maria? Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Ganon din po dapat sa atin. Magpagamit po tayo sa Diyos. Dahil tinuturo sa atin ng Diyos kung paano po tayo gamitin ng Diyos sa pangangaral ng salita niya at yung kalooban niya ay mangyari sa atin. Magpagamit tayo sa Diyos kagaya po ni Maria. Nagpagamit sa Diyos para isilang po ang Panginoong Hesukristo. Nung naligtas tayo at nalaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, magpagamit tayo sa Diyos. Kaya dapat sabihin natin, mangyari nawa ang ayon sa iyong salita. Mangyari nawa, gamitin mo ako, Diyos. Mangyari nawa ang ayon sa iyong salita. Di ba? Mangyari nawa ang ayon sa iyong salita. So, punta tayo, Panaghoy. Punta po tayo, Panaghoy, chapter 3. Panaghoy, chapter 3. Chapter 3, verse 33. Uh, 31 hanggang 33. Panaghoy chapter 3 verse 31 hanggang 33. So babasahin ko po, sundan nyo. Sapagkat ang Panginoon ay hindi magtatakwil ng walang hanggan, ngunit bagaman siya ay sanhi ng kalungkutan, siya ay mahahabag ayon sa kasaganaan ng kanyang tapat na pagmamahal. Sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. Ano po sabi dito? Sabi po ng Diyos, sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay saktan man. Ngunit, bagaman siya'y sanhi ng kalungkutan, siya'y mahabag ayon sa kasaganaan ng kanyang tapat na pagmamahal. Yes, tayo po mismo minsan, kapag tayo nahihirapan, nalulungkot tayo. Diba? Pero nandiyan pa rin yung Diyos na umiibig po sa atin, na handa siyang alalayan tayo sa lahat ng panahon dito sa mundong ito. Nalulungkot tayo, pero ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos, pero nandiyan pa rin yung kanyang pagmamahal para po sa atin. Nandiyan pa rin siya, handa siyang makinig, nariyan pa rin siya, handang kumalinga po sa atin lahat. Ayaw ng Diyos na nahihirapan tayo, pero nandiyan pa rin siya sa kabila ng kahirapan na nararanasan po ng bawat isa. Nariyan pa rin siya na handa kumalinga po sa atin lahat. Sa awit po, 119, awit 119, verse 57 hanggang 59. Awit 119, verse 57 hanggang 59. So babasahin ko po, sundan nyo. Ang Panginoon
ay aking bahagi, aking ipinangako na tutuparin ang iyong mga salita, aking hinihiling ang iyong biyaya ng buong puso ko, mahabag ka sa akin ayon sa iyong pangako. Inisip ko ang mga lakad ko at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. So sabi po dito, aking ipinapangako na tutuparin ang iyong mga salita. So marami pong nais ng Diyos sa atin lahat na dapat gawin natin na naaayon sa salita po ng Diyos. Tuparin natin yung sinasabi po sa atin ng Diyos. And then, aking hinihiling ang iyong biyaya ng buong puso ko. Mahabag ka sa akin ayon sa iyong pangako. And then, kapag lumilihis tayo ng daan, sabi po dito, iniisip ko ang mga lakad ko at ibalik ko ang aking mga paa sa iyong patotoo. Yes, minsan, kapag lumalayo tayo, yung Diyos po dahan-dahan umaalalay sa atin para ibalik tayo, ituwid tayo. Di ba? Kapag nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, nariyan ang Diyos para disiplinahin ang kanyang mga anak. Para ano? Para tuwirin tayo. Anak ko, dahil nagkamali ka, didisiplinahin kita. Di ba? Nariyan ang pagdidisiplina po ng Panginoon sa atin. Para tuwirin tayo. Pero, sabi po dito, ito mahalaga sa atin. Aking ipinapangako na tutuparin ang iyong mga salita. Bawat isa po sa atin, handa po ba kayo ito? Handa po ba kayo? Natuparin natin ang salita ng Diyos. Dapat dito, dahan-dahan natin gawin yung kalooban at yung salita ng Diyos para po sa atin lahat. So, punta tayo sa 1 Pedro, chapter 2. 1 Pedro, chapter 2. Verse 19 hanggang 21. Unang Pedro chapter 2 verse 19 hanggang 21. So, basahin po natin ito ng sama-sama. Unang Pedro chapter 2 verse 19 hanggang 21. Sapagkat ito'y kapuri-puri, kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at inahampas dahil dito, ay inyong tinanggap na may pagtitiis. Ngunit, kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagdurusa dahil dito, at inyong tinanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Diba po? Verse 21, basahin po natin. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Di ba po? Kaya sabi sa atin ng Diyos, kailangan meron tayong mga pagtitiis kapag tayo po ay nahihirapan. Meron tayong pagtitiis kaya tayo ay nahihirapan. Kaya sabi niya, hindi, mga pagdurusa. Di ba po? Mga pagdurusa. Sapagkat ito'y kapuri-puri. Kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Verse 20, sapagkat ano pakinabang nga na kayo'y nagkakasala at inahampas dahil dito, ay inyong tinanggap na may pagtitiis. Ngunit, kung kayo'y gumagawa ng ng mabuti at kayo'y nagdurusa, dahil dito ay inyong tinanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Kung tayo po mismo ay nagkakasala sa harapan ng Diyos, mayroong pagdidisiplina. Hindi? Kung ito po mismo ay gumagawa tayo ng kabutihan sa harapan ng Diyos, ito'y kalugod-lugod sa Kanya. Kalugod-lugod sa harapan po ng Diyos. Kaya sabi, verse 21, sapagkat ukol dito'y kayo tinawag upang si Kristo man ay nagdurusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Yes, ang Panginoong Kristo man ay inuusig. Ang Panginoong Kristo man ay hinahampas, pinapalo, sinampal, pinagduduraan. Walang tumanggap sa sarili niyang bayan. Pero, tiniis niya ang lahat ng iyon. Ganun din sa atin. Sa bahay natin, maaari meron pa mga pamilya na hindi pa Krisyano, hindi pa tuwid yung kanyang pananampalataya. So, maaari ay nakakarinig tayo ng hindi maganda. Di ba? Nakakarinig tayo ng hindi maganda. Pero,
sabi, kailangan tayong magtiis. Kailangan tayong magtiis. Kung tayo ay isang Kristiyano, dapat yung pamumuhay natin, ipakita natin sa mga mahal natin sa buhay, kapitbahay, pakilala. Para makilala nila at luwalhatiin din nila yung Diyos na nakilala natin dito sa Biblia. Yung Diyos na nagligtas sa atin lahat. Yung Diyos na nagmahal sa sanlibutan ito. Yung Diyos na nagdanak ang kanyang mahalagang dugo para sa kaligtasan at paglilinis ng lahat ng mga kasalanan dito sa mundong ito. Dapat, ganun ang lahat ng mga Kristiyano. Last verse po, Unang Korinto. Punta po tayo. Unang Korinto. Chapter 9. Sorry po, Ikalawang Korinto, chapter 9. Verse 15. Verse 15. So, basahin po natin ito sama-sama. Salamat sa Diyos dahil sa Kanya'y di may larawang kaloob. So, salamat sa Diyos. Dahil nariyan pa rin siya sa kabila ng naranasan natin. Nariyan ang Diyos para gabayan tayo. Magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Kapag nahihirapan tayo, salamat pa rin sa Diyos. Kapag tayo inuusig, salamat pa rin sa Diyos. Dahil alam natin ito, nararanasan ng lahat ng mga Kristiyano. Nararanasan ng lahat ng mga Kristiyano ito. Di ba po? Lahat sa panahon po natin ngayon. Di ba sa panahon natin ngayon, ganito ang nararanasan ng lahat ng mga Kristiyano. Mga pinag-uusig, hindi tinatanggap, tinatakwil, pero sabi ng Diyos, magpasalamat pa rin kayo. Bakit? Nariyan siya. Nagmamahal para po sa atin lahat. Kaya sana, bawat isa po sa atin, ay isipin natin yung lahat ng sakripisyo ng Diyos para po sa atin at mamuhay tayo ayon sa kanyang sarili. Ayon sa kalooban po mismo ng Diyos. Hindi sa sarili po natin lahat. Kaya yung bawat isa, sana tuloy-tuloy po tayo sa prayer po natin sa mga naliligaw na mga kaluluwa. No? Para sila din po ay makarating sa pagkakilala ng katotohanan at mahayag sa kanila kung bakit namatay ang Panginoong Hesukristo sa kanila. Hindi yung taon-taon, inaalay, tapos ipapanganak na naman ulit. And then, papatayin na naman. Hindi. Kundi, once lamang po, namatay ang Panginoong Hesukristo para sa kasalanan ng sanlibutan ito. Okay? So sana, bawat isa ay napagbulay-bulayan po ninyo yung napag-aralan po natin ngayon. Kaya hanggang dito lamang po, sa lahat po tayo yumuko at manalangin na. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa iyong banal na salita po, Panginoon, at pinagbulay-bulayan po namin ito. Naway ang bawat isa po, Panginoon, ay manatili sa kanilang pananampalataya. Tulungan niyo nawa sila na palakasin po yung bawat isa sa pagtitiwala po sa iyo, Panginoon. Marami man po kami mga pagkukulang sa iyong harapan, ngunit sana ikaw po ang magpuno ng lahat ng mga pagkukulang po namin, Panginoon. Tulungan mo po kami at ipaunawa niyo po sa amin ang lahat ng mga bagay na naayon po sa iyong kalooban. Kaya patuloy po kami nangungusap, Panginoon, na ipangaral yung iyong banal na salita sa lahat ng mga naliligaw na kaluluwa sa nakapaligid po sa amin. At naway, patuloy, buksan niyo po ang kanilang mga puso po, Panginoon, upang makilala ka po nila at maligtas at makarating din po sila sa iyong kaharian. At ingatan niyo po kami, Panginoon, na iyong mga anak sa mundong ito. Habang kami po ay nanatili sa mundong ito, Panginoon, ay nakakaranas pa po kami ng mga iba't ibang mga pagsubok sa aming buhay, mga pag-uusig at kahirapan sa mundong ito. Ngunit, umaasa kami na nariyan ka upang gabayan po kami, Panginoon. Hindi po namin makakaya ang lahat ng ito kung wala po ang gabay at tulong po ninyo. Kaya pakiusap, tulungan mo kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan